Hello, good afternoon. Pa-check if may echo ako or if malinaw. Malinaw ba? Yes po. Yes po. So, ayun. Hi and good afternoon, everyone. Before we start our discussion, let me introduce myself. I am Lee Allison, but you can call me Lee or Ali, and I just turned 17 yesterday. Uh, I am an upcoming grade 12 Humanities and Social Sciences student, so please bear with me as I discuss our topic for today. I am not a professional, but I can assure you all that I did my best to study and to find the reliable sources. So, in our today's lesson or math lecture, we are going to learn about solving worded problems. We often define worded problems as challenging ones for different statements overlap with each other. So here in our lesson, we are going to discuss different categories with different examples. So shall we start? Wait, Nasaan siya? Kita ba? Wait. Wait lang. Ba't nawala? Wait lang. Nawala siya. Ba't ganun? Ayun. Ayan. So, word problems, we have 8 different categories, namely age problems, finding the value of x, mixture problems, motion problems, missing time, distance and speed, distance with directions, work word problems, investment and interest, and sum of numbers. So, to start, ang unang i-discuss natin today ay yung age problems. So, each category, meron akong nakalagay na 2 to 3 na example, depende sa hirap nung i-discuss. So, dito sa age problems, merong 3 na example kasi merong 2 method para makita or para malaman natin yung x na hinahanap. So, to start, number 1, Benji is thrice as old as his son, Cedric. The sum of their ages is 64. How old are both of them? Malinaw ba? I mean, mabilis ba kang magsalita or hindi naman? So, ayun, I guess malinaw naman. Babagalan ko na lang magsalita. Benji is twice as old as his son daw, Cedric. So, meaning, pwede nating gamitan or pwede nating i-denote as X si Cedric. Let us first identify muna ng given. So, sabi, sino daw yung mas matanda? Given dito, sabi na Benji is thrice as old as his son. So, meaning si Benji yung tatay, tapos si Cedric yung anak niya. So, ngayon, gamit tayo ng X para i-represent yung age ni Cedric. X, age ni Cedric. Tapos, sabi daw, Benji is thrice as old as his son.
Meaning, patay siya ng tatlong circle sa X para daw makita kasi ayun daw yung yung age ni Benji. So, let us use 3x as age ni Benji. Since we already have the given, we can now create our equation. So, since meron tayong x and 3x, ipagpa-plus natin sila. Ito yung maging equation natin. Wait lang. X plus 3x. Tapos, di ba sabi, the sum of their ages is 64. Ngayon, sa math or sa solving worded problems natin, yung is laging equivalent sa equal. So, lagyan natin dito ng palatandaan. Is laging equal sa, ayan. So, sabi is 64. So, ganito siya. Is equal to 64. Nakakasunod ba? Ayan. So, next step naman, diba, nabuo na natin yung equation natin. So, ang gagawin naman natin, i-combine or isi-simplify natin si x pati si 3x. So, x natin si equal 64. Ayan na siya ngayon. Tapos, para ma-cancel natin si 4 at matira lang si x, i-divide natin sila both sides by 4. So, 4x over 4. Tapos, 64 over 4. Pwede natin tong ma-cancel out. Tapos, ibababa natin yung x. 64 divided by 4 is 16. So, ngayong meron na tayong x, meron na tayong age ni Cedric. So, meaning, si Cedric daw ay 16 years old. Tapos, para naman ma-compute natin yung age ni Benji or nung tatay niya, gamitin natin yung itong 3x kasi ayun yung equal daw sa age ni Benji. So, 3x or 3 times x. Tapos, isa-substitute natin yung value ng x dun sa x na nakikita natin dito. So, 3 times 16 is equal to 48. So, ang age daw ni Benji ay 48. Para makita kung tama, pwede natin siyang gamitan ng checking. Sabi, ang sum daw ng age nila ay 64. So, para makita, pwede natin siyang 48 plus 16. 8 plus 6 is 14. 4 plus 1 plus 1 is 6. So, tama siya dito. Tama din siya dito. So, therefore, the age of Cedric is 16 while the age of Benji is 48. Malinaw ba sa first example or may gusto pa kayo ipa-clarify? Okay, so next example naman natin. Number 2, Kath is 7 less than age of Angel. If the sum of their age 10 years from now is 53, how old is Kath now? Here in our second example, let us use the table method. Bakit table method? Kasi we are going to create rows and columns. So, may makakapag-identify ba if ilang tao yung involved dito sa second na example natin? Ito. Ilang tao yung involved doon? Ayun, may sumagot. 2 daw. Tama. Ang tinutukoy dito na tao ay si Kath at saka si Angel. Tapos,
Magka-identify din tayo ng time period para mabuo na natin yung table and yung table para makumpleto natin siya with rows and columns. Para makapag-identify tayo ng time period, dito muna tayo sa statement natin mag-focus. Sabi, Kath is 7 less than age of Angel. Meron tayong clue, itong is. Meaning, ang tinutukoy niya ay yung present. Another clue para malaman natin na present siya is ang tinatanong is, how old is Kath now? Yung word na now. Ngayon, meron pa tayong isang time period na nabanggit dito. Diba sabi, if the sum of their age 10 years from now, ibig sabihin plus 10. 10 years from now. Ayan. Tapos, since nabuo na natin siya or na-identify na natin if ilang tao tsaka ilang time period meron, pwede na tayong bumuo ng table. Kath, tapos Angel. Ay. Ayan. Nag-dot. Ayan. Tapos, di ba sabi meron tayong present gawa nung is at saka ng na clue. So, meron tayo ditong now. Or yung present. Tapos, meron din tayong future. Sabi, 10 years from now. So, meaning sa future na part ng table natin, maglalagay tayo ng plus 10. Yung future, tapos plus 10. Sa pagpa-plot ng given, sa first statement muna tayo. Sabi, Kath is 7 less than age of Angel. To represent, gamit tayo ng x sabi less than 7 daw. So, x, or itong si Angel, is ma-minusan daw ng 7. So, para makita natin ng malinaw, yung ang gagamitan natin ng x sa problem na to ay yung kay Angel. Tapos, di ba sabi sa first statement, Kath is 7 less than age of Angel. Meaning, si Kath mas bata ng 7 years old sa age ni Angel. So, para i-denote or para malinaw nating makita, x minus 7. Burahin natin. Ala. Ayan. Kath is 7 less than age of Angel daw. Bakit naging 7? Kasi diba sabi dun sa first example, ay sa first statement, 7 less than. Hindi yung less than na, pagka sa word problems, hindi yung less than at saka greater than na sign. Pagka sinabing less than, minus, tapos pagka sinabing greater than or more than, magpa-plus naman. So, both side, dito sa future, mag-add tayo ng plus 10. So, ito, x minus 7 plus 10. Tapos, ito yung kay Angel, x plus 10. Tapos, ito, para hindi na tayo maguluhan dito, since medyo mahaba siya, kung titignan itong, yung sa future na age ni Kath, pwede na natin siyang i-simplify. So, x minus 7 plus 10 ay magiging x plus 3. Bakit naging x plus 3 na lang siya? Diba pag sa integers, kapag magkaiba sila ng sign, ima-minus natin siya.
So, 10 minus 7 is 3. Tapos, naging positive kasi mas malaki yung value ng 10 kesa kay 7. So, yung sign nung mas malaking value, siya yung kokopyahin natin. So, naging positive siya, kaya naging x plus 3. Tapos, i-add din natin dito sa x plus 3 yung future na age ni Angel. So, lagay tayo ng parenthesis plus x plus 10. Balik ulit tayo dito sa statement. Diba, sabi natin kanina dun sa my first example natin, pagka may nakitang is, ang katumbas niya lagi ay equal sign. So, dito is 53. So, meaning, ang idudugsong natin dito ay is equal to 53. Since nabuo na natin yung gagamitin nating equation, pwede na natin siyang isolve. So, first, combine like terms. Paano mag-combine ng like terms? Ganito. Ito. Tapos, ito. Yan. X plus x is 2x. Tapos, 3 plus 10 is 10. Ay, 13. Sorry. 13. Tapos, bring down yung is equal to 50. 3. Ngayon, tas itatranspose na natin si 13 dito sa side para maiwan si 2x. Kasi hindi natin makakomputer, hindi natin makikita yung x kung andito lang si 13. Sa pagtatranspose ng number, laging mag-iiba yung sign. So, dito, positive siya, diba? Pag nilipat na natin siya sa kabilang side or pag hinalo na natin siya sa kabilang side na purong number lang, magiging negative na siya. So, negative 13. Kapag positive, magiging negative. Kapag negative, magiging positive. Ngayon, 53 minus 13 is 40. Bring down natin yung 2x. Para ma-cancel out si 2, i-divide natin both sides by 2. So, pwede na natin i-cancel to. I-bring down natin si x. 40 divided by 2 is 20. Now, meron na tayong value ng x. Since x is equal to 20, meaning 20 years old si Angel. Now, para makuha natin yung kay Kat, i-substitute na natin yung x dito. Ay, dito, sa now. X minus 7 daw. Ang x natin, di ba, ay 20? Minus 7. Ano magiging sagot? 20 minus 7. 13. Tama. Thank you. 13. So, meaning, yung age ni Angel ay 20 at yung age ni Kat ay 13. Ayun yung para sa present. If i-check natin, di ba sabi si Angel daw ay 20, tapos si Kat ay 13. Tapos, after 10 years, ang sum daw ng age nila ay 53. So, mag-add tayo ng 10. Tapos, another na 10. 30. Tapos, 23. 30 plus 23 is 53. So, tama siya. Checking lang tong ginawa natin kasi sabi, the sum of their age 10 years from now is 53. Meaning, tama yung nakuha natin sa present na age nila. Tapos, nag-add tayo ng 10 kasi sabi, 10 years from now.
Malinaw sa second example natin. Para makapag-proceed sa number 3. Okay. Number 3. Sabi, Billy's current age is twice Gio's age. If Billy's age in 14 years is 5 times Gio's age, 2 years ago, how old is Gio now? Sa pag-identify, unahin muna natin kung ilang tao yung involved. Ilang tao ba yung involved sa number 3 or sa third example natin? Dalawa. Sino yon? E di si Billy at saka si Gio. Tapos, ilang time period yung meron tayo? 3. Ayan, sige. Paano siya naging 3? Guess lang. Okay lang yun if mali. Mahalaga nag-try. Current 2 years ago and 14 years. Tama. So, sa pagbuo ng table natin, kung ilan yung tao, siya yung rows. Tapos, kung ilan yung time period, siya yung columns. So, dito, si Gio at saka si Benji. Ay, Billy pala. Tapos, sa columns naman natin, tatlo. Meron tayong past, present, and future. So, sabi, sa past daw is 2 years ago. So, meaning, minus 2. Tapos, sa present, since wala naman tayong magagalaw dyan, magsistay lang siya as 0. Tapos, sa future, meron 3, plus 14. Kasi sabi, in 14 years. So, para mas maintindihan nyo, gawa tayo ng number line. Diba sa number line, ang gitna ay 0. Tapos, kapag pa-right siya, magiging positive. Kapag pa-left, magiging negative. Same dito sa number 3 na example natin. Sabi, 2 years ago. So, magiging pabalik siya. Naging negative 2 kasi magiging pabalik. Tapos, 14 years, meaning, pa-present, pa-future pa lang. So, magpa-plus tayo. Since hindi naman natin magagalaw yung 0, maging 0 lang talaga siya. So, maglagay na tayo or mag-plot na tayo ng mga given natin na nakikita sa statement. Billy's current age is thrice Gio's age. So, meaning, ang pwede nating i-denote as X ay yung age ni Gio. Present. Ito, dito. Mag-plot tayo ng X. Sabi, Billy's current age is thrice Gio's age. Current, so meaning present. Dito din natin siya ilalagay. Current age is thrice Gio's age. So, meaning, magta-times 3 siya. So, 3x. If Billy's age in 14 years is 5 times Gio's age 2 years ago, ang ilalagay muna natin dito ay ang x minus 2. As mamaya to, ita-times natin sa 5 pag gagawa na tayo ng equation. Itong nilagay natin na x minus 2. Dito naman sa last na statement, last na sinasabi, or last na pwede nating i-plot, if Billy's age in 14 years, so meaning, ang lalagyan lang natin sa future ay yung kay Billy. Copy natin yung 3x,
tapos mag-add tayo ng 14. Ayan, so dyan na tayo mag-plot kasi hindi na tayo makakapag-plot ng iba since ayun lang naman yung nasa given statement. Now, pwede na tayong bumuo ng final na equation natin. Sa pagbuo ng equation, ang ilalagay muna natin ay itong yung future na age ni Billy. So, 3x plus 14 is equal to yung sinasabi ko kanina na 5 times Gio's age 2 years ago. 5 times, ibig sabihin, ito times sa 5, yung age ni Gio 2 years ago, which is ito. So, magiging 5 times the quantity of x minus 2. Minus 2. Bago natin simulan yung pagko-compute, i-distribute muna natin si 5 kay x, tsaka kay 2, negative 2. So, 5 times x is 5x. Tapos, 5 times negative 2 is negative 10. Bring down natin yung 3x plus 14. Tapos, pwede tayong mag-transpose kasi para maging magkakasama yung purong number lang dun sa may mga letters. If, para matandaan nyo, hindi pwedeng magsama yung may letter tsaka number lang. Dapat, ang magkakasama lagi ay number, may letter sa may letter. Tapos, kapag magta-transpose naman tayo, laging maiiba yung sign. Bring down na natin yung 14. Negative si 10 dito, magiging positive siya dito. So, bring down natin si 5x. Tapos, ilipat natin yung positive na 3x, so magiging negative 3x. 5x minus 3x, minus natin si 5 kay 3. So, 5 minus 3 is 2. So, yung x. 14 plus 10 is 24. Para maalis yung C2 at maiwan lang si x, divide natin siya both sides by 2. Pwede na natin i-cancel out to. Tapos, magiging x. 24 divided by 2 is 12. So, this is the end of our computation since ang hinahanap lang naman natin ay age ni Gio, which is ang x. Nahanap na natin. So, therefore, the current age of Gio is 12 or 12 years old. Always remember that kapag magsasagot ng word problems, laging maglalagay ng conclusion. Pero kapag yung sa UPCAT naman, di ba, lagi siyang multiple choice. So, exact na sagot na yung nandun. Pero kapag yung sa mga solving like sa school, ganun, mas safe na maglalagay kayo lagi ng conclusion. Para if halimbawang hanapin, or para mas formal siya tignan, ganun. So, ayan na yung sa age problems natin. May naguluhan ba or may gusto ba kayong iklaro? I guess wala naman. So, proceed na tayo sa finding the value of x. So, number 1, 4 times a number is 48. What is that number?
always remember na kung sino yung what, siya yung hinahanap or siya yung nagiging X. So, dito sa example natin sa number 1, sabi, what is that number? So, si number daw yung hinahanap, kaya siya yung i-denote natin as X. So, nagiging 4X. Tapos kanina sabi, pagka may is, laging siya yung equal sign. So, is 48. Ayan. Bakit 4x nilagay natin? Nakalagay naman dito 4 times a number. Diba sabi kapag binanggit yung number, siya yung nagiging x. 4 daw, 4 times. So, meaning, ita-times natin siya ng 4 na beses. So, 4x is equal to 48. Katulad ng kanina na ginagawa natin para maalis or matira lang si x, i-divide natin both sides by 4. So, 4x divided by 4 is x. Tapos, 48 divided by 4 is 12. 4 times a number is 48. Sa checking natin, sabi diba, 4 times 12, 4 times daw a number, 4 is 48. So, yung product nila hinahanap natin. So, 12 times 4 is 48. So, meaning, tama tayo kasi nagtugma dito, tapos nagtugma din dito. Malinaw? Okay. Number 2. 8 more than 4 times a number is 48. What is that number? So, 8 more than 4 times a number. Sabi ko kanina, pag more than, tsaka less than, hindi yung sign na ganito, pati yung ganyan. Pag sinabing more than, tsaka less than, laging plus or minus. Tapos, 8 daw, more than 4 times a number. Pag may nakitang number, siya yung magiging x. Tapos, 8, more than, so plus, 4 times a number, or yung x, is yung equal 48. Yan. So, may nakita na naman tayo na magkasamang number lang, tapos sa number na may kasamang x. So, magta-transpose ulit tayo. Bring down yung 48. Positive 8 nagiging negative 8. Pag nilipat, so, tapos bring down 4x. 48 minus 8, 40. Bring down 4x. Para makancel ulit si 4 at matira lang si x. Divide both sides by 4. Divided by 4 is 10. Malinaw. Ay, may nag-raise ng hand. Ano yun? Nawala ba? Wait lang. Okay. Wait lang. Check natin.
Ayan, okay na. Meron na ba ulit? So, saan naputol kanina nung nawala yung presentation? Para maulit natin. I-discuss na lang ulit natin kung paano siya naging ganito. So, 8 more than 4 times a number. 8 plus 4. 8 daw plus 4. Tapos, times a number. Yung x kasi siya yung hinahanap. So, is 48 equals 48. Magta-transpose. So, 4x is equal to 48 minus 8. Bakit naging minus 8? Kapag nagta-transpose, laging nag-iiba ng sign. So, yung positive magiging negative. Bring down 4x. 48 minus 8 is 40. Para makancel out si 4 at matira lang si x. Divide both sides by 4. So, 4x divided by 4 is x and 40 divided by 4 is 10. Okay na ba sa finding the value of x? Ayan. Next. Ay, may number 3 pa pala tayo. So, sa number 3, 12 taken from twice x is 80. What is x? So, sino pwede mag-create ng equation natin dyan para makita if nakakasunod kayo? Ito siya. Try lang, kahit try. May sumagot. Wait lang. 2x minus 20 is equal to 80. 2x minus 12 is 80. So, tama. Yan. Pakita natin dun sa iba kung paano siya naging 2x minus 12. Diba sabi 12 taken from twice x daw. So, himayin ulit natin. Si 12 daw, ima-minus natin or ibabawas natin kay twice x. So, meaning, unang isusulat si twice x or si 2x. Tapos, ima-minus sa kanya si 12. Tapos is 80. Ayan. Tapos, nabuo na natin yung equation. Sino naman pwedeng mag-try na sumagot? $34. Okay, so, may mga nagsagot. Thank you. So, pakita natin siya dito. May nakakuha na ng tamang sagot. So, transpose 80 plus 12, bring down 2x. 80 plus 12 is 92. Bring down 2x. Para ma-cancel out, divide natin both sides by 2. Cancel, x. 92 divided by 2 is 46. So, tama. Yay, galing. Next.
Nage-gets or nakikita ba? Visible ba ako? Okay. May naguguluhan ba or may gusto kayong ulitin na part para mas magets or pwede nang mag-proceed sa sunod na category? Proceed. Okay. Next, mixture problems. So, dun sa age problems, we use the table method. Now, we are going to create or use buckets para maging clue or guide natin. So, i-discuss ko muna kung ano yung mga nasa laman ng bucket. So, dito, ang nasa loob ng bucket or yung nandito is laging percentage. Percentage. Ayan. Tapos ito, siya ulit yung panibagong magiging percentage. Number 1. A 13-liter solution that was 19% vinegar was mixed with a 13-liter solution that was 61% vinegar. Find the new concentration of the vinegar. Ang hinahanap na natin dito ay ito, tapos yung nandito sa baba. So, para makita natin, mag-plot muna tayo ng given. Ayan. Sa pagpa-plot ng given, ang laging nasa loob is yung percentage. So, 19 at saka 61. Tapos 61. Tapos, since 'di ba ang nabanggit dito 13-liter solution, parang ang magiging palatandaan natin kapag ang ginagamit natin ay yung sa bucket or itong mixture problems. Hi, if pwedeng pa Hello po ano? Naka-on. Wait lang, wait natin siya mag-off ng mic bago mag-proceed. Ayun, thank you. So, dito, sinasabi ko kanina, pagka ang gamit natin ay yung may bucket, lagi nating tandaan na mayroon siya laging ka-partner. So, si 19, ang ka-partner niya ay si 13. Laging tandaan na pagka percentage, lagi siyang merong partner or kaakibat na ibang unit of measurement. So, dito, liter. So, siya yung magiging ka-partner. Wait. Meron ba? Visible ba? Meron nag-chat na hindi raw kita. Meron?
Okay. Tapos, ang kapartner naman ni 61 ay IC11. Para mas madali nating makuha, unahin natin yung letter na hinahanap na kapartner ng nawawala or itong ni X. Para makuha, kailangan natin siyang pagplasin. So, 13 plus 11, ilan? 13 plus 11, 24. Now, ito hindi siya magiging fraction form, magiging times siya. So, 19 times 13 plus 61 times 11 is equal to 24x. So, 19 times 13, ilan? Or sinong pwedeng sumagot? 19 times 13. 247, tama. Next, 61 times 11. Ilan? 671, tama. So, 671. Bring down yung 24x. And 247 plus 671. Ilan siya? Tama. 918. Bring down si 24x. Para ma-cancel out, divide both sides by 24. Ay. Ayan, meron na tayong x. So, 918 divided by 24 is ilan? 38.25. Tama. 38.25. So, therefore, the new concentration of vinegar is 38.25%. Malinaw? Okay, next na example. Number 2. A 15-liter solution that was 45% vinegar was mixed with 10 liter of pure vinegar. Find the new concentration of the vinegar. So, dito, baka malito kayo kasi isa lang yung binigay na percentage or yung 45% lang yung kapartner lang yung 15 liter. Nabanggit dito na pure. So, meaning 100%. So, ang nandito sa loob natin ay 45 at saka 100. Tapos, ang kapartner ni 45 ay 15. At ang kapartner naman ni 100 ay 10. Para makuha ulit yun nandito sa baba or yung another liter na mababanggit mamaya sa conclusion, ipagpa-plus natin siya 15
plus 10 is 25. Ito ay x kasi siya yung hinahanap natin. So, 45 times 15 plus 100 times 10 is equal to 25x. 45 times 15 is 675 plus 100 times 10 is 1000. Bring down 25x. Pag plus natin si 1000 at saka si 675, nagiging 1675. Bring down 25x. Para ma-cancel out, divide natin both sides by 25. Pwede nating ma-cancel out. 1675 divided by 25 is ilan? 67. So, therefore, the new concentration of vinegar is 67%. May nag-ask pala dito if bakit po hindi na kino-convert yung percentage into decimal. So, kapag kinonvert natin siya into decimal, mag-iiba na siya. So, if ang magiging sagot dun sa equation na nabuo natin is as is na decimal, siya na yung gagawin nating percentage kasi hindi na natin siya pwedeng galawin. Since parang nire-require naman siya or parang sinasabi naman na equivalent na rin siya doon kasi nga may based na mga nabasa ko din na given like nasa ganitong mixture problems as is na siya, so hindi na natin siya pwedeng galawin. Malinaw sa mixture problems. $38.25 pa rin siya since ayun yung nakuha natin dun nung pinag-divide natin siya. Yet, kapag may nabanggit na pure or walang given na percentage na for sa second bucket na ilalagay. Tapos ang nabanggit ay pure, ang equivalent nilagay ay 100. So, pure lagay natin dito. Pag sinabing pure, laging 100. Ayan. Pwede na mag-next category. Okay. Next. Motion problems, missing time, distance, and speed. So, dito, meron tayong nabanggit na SDT triangle. SDT stands for speed, distance, and time. So, if kabisado natin yung SDT triangle, ayan, nakikita nyo itong nakalagay sa gilid ng mga example natin. Madali lang ito-solve yung hinahanap sa per problem. So, kada may hinahanap, tatakpan lang natin yung hinahanap. Halimbawa, ang hinahanap ay si time. Para ma-complete yung time, tatakpan natin siya.
d over s or distance divided by speed. Kapag naman ang nawawala ay si speed, tatakpan natin siya tapos distance over time or distance divided by time. Tapos kapag ang nawawala naman ay si distance or ang nahanap ay si distance, ang magiging formula niya ay speed times time. So para mas maintindihan, number 1 example. Barry runs at an average speed of 15 kilometers per hour. If he needs to run a 37.5 kilometer marathon, how long would it take him to finish? So, ang nawawala natin is yung time. Paano natin malalaman? Ang nabanggit dito, how long would it take? Gano'n daw katagal? So, time is equal to, takpan natin siya dito, distance over speed. Ang distance natin ay 37.5 kilometer. Tapos ang speed naman natin ay 15 kilometer per hour. So basically, the unit of speed here in our country is usually in kilometer per hour or kph. So kapag may kph, speed siya. Kapag km lang yung nabanggit, distance. kph, speed. So 37.5 divided by 15 is equal to ilan? 2.5. Tama. Thank you. Gets ba yan sa sa pagka-time yung hinahanap, malinaw? Okay, next. Number 2. A truck and van left from Manila in opposite directions. The truck traveled for 4 hours at 65 kilometers per hour. After the 4-hour mark, the vehicles were 460 kilometers apart. Find the van's average speed. So, di ba may nabanggit na opposite direction? So, para mas malinawan, mag-draw tayo ng line, tapos i-plot natin. Ito yung both na starting point nila. Distance 1 ay pa ganito, pa left. Distance 2 ay pa right. Sabi, yung buong distance daw na na-cover nila ay 460 km. So, itong buong to ay 460. So, 460. Meron tayong distance 1 at distance 2. Ito si distance 1. Ito si distance 2. Ang hinahanap naman natin ay yung speed nung van. Kasi diba sabi, find the van's average speed. So, sa first na pwedeng i-plot na given, meron tayong 65. Wait lang. Sulat natin kung ano yung gagamiting formula. S times filter speed times time plus x or s times t. Bakit siya naging x? Kasi ang hinahanap na natin ay yung speed ng van. Ayun yung nawawala. So, i-denote natin siya as x. Pwede na nating
Plot yung mga given sa first distance. Meron tayo sa first na speed, meron tayong 65 kilometers per hour. 65 times 4-hour mark daw, diba? So, times 4 plus x times 4 kasi same lang naman sila. So, ipag times natin, 65 times 4 is 260 plus 4, plus 4x kasi x times 4 is 4x. Bring down 460. Next step, transpose. So, 460 minus 260. Bring down 4x. Tapos, 460 minus 260 is 200. Tapos, bring down 4x. Para ma-cancel out, divide both sides by 4. So, 200 divided by 4 is 50. Tama. So, therefore, ang conclusion natin sa number 2 is the van's average speed is 50 kilometers per hour. Malinaw. Pwede na mag-number 3. Okay. Number 3. Barry runs for 7 hours with a speed of 4 kilometers per hour. What was the distance he covered? Sa number 3 example natin, ang hinahanap naman natin ay sa distance. So, D is equal to S times D. Ang speed natin ay 4 km per hour or kph times 7 hours. Ayan. So, bali magiging, kung ang titigan na lang natin ay yung number, magiging 4 times 7. 4 times 7 is ilan? 98. Ayan. So, therefore, the distance he covered was 28 kilometers. Okay na sa motion problems. Pwede na mag-proceed sa next category. Okay. Next. Distance redirection. So, dito, parang continuation lang siya sa fourth category natin, motion problems. Pero dito, ang hinahanap na lang natin, nakafocus na lang tayo kay distance. Ang pagkakaiba lang niya, meron na siyang directions like north, east, west, south. So, para makapag-start tayo dito, dapat alam muna natin yung different na directions. So, dito sa taas naman tayong north, west, east, and south.
So sabi, June traveled 12 kilometers west. Then she went another 16 kilometers south. By the end of the journey, how far was she from where she started? So ang starting, mag-draw muna tayo or para mas linawan tayo, pwede natin siyang i-draw or mag-create tayo. Tapos, she went another 16 kilometers south, so meaning pababa. Ito daw ay 13 kilometers, 12 number, tinitingnan ko. Tapos, ito daw ay 16. Ngayon, ang hinahanap na natin ay ito. Tandaan nyo na kapag distance with directions, ang hinahanap lagi natin is yung from starting point to ending point. So, ito sila. Dito tayo nag-start, dito naman tayo mag-end. So, ito, kung makikita nyo, di ba, right triangle siya. Ito yung nawawala, tinatawag natin siyang hypotenuse. Sa computer, malaman natin kung ano yung hypotenuse or kung ilan yung hypotenuse, meron tayong theory na tinatawag na Pythagorean theorem. Yep, may nagsagot siya. May nagsagot sa meet natin. Ayun, tama. Pythagorean theorem. So, sa Pythagorean theorem, it works like this. C squared is equal to A squared plus B2. Ayan, si C squared natin, siya yung magiging X, since siya yung hinahanap, tapos yung A and B natin, siya yung magiging legs. Ano yung legs? Hindi yung literal na thigh or hita, ha? Pagka sa distance with directions, ang sinasabing legs ay itong 12 at saka 16. So, kung ipa-plot natin siya, x squared is equal to 12 squared plus 16 squared. So, 12 squared is equal to 144 plus 16 squared is equal to 256. Tapos, ipagpa-plus natin siya. So, 400. Bring down natin si x squared. Wait, nakakasunod ba sa ginagawa natin? So, ito, hindi pa siya yung final answer. Isa-square natin siya or isa-square natin siya. So, ang magiging final na answer natin is 20. Hindi ko na siya ganong i-discuss since alam ko ma-discuss naman siya sa mga susunod na araw. If I'm not mistaken, pang July na topic siya. So, ang x natin ay equals sa 20. So, therefore, our conclusion is she was 20 kilometers from where she started. So, ito, mula sa starting point hanggang ending point ay 20 kilometers daw. 20 km. Ayan. Malinaw sa first example. Okay, next, number 2.
Number 2. Julian traveled 13 kilometers north, 44 kilometers east, and another 20 kilometers north. By the end of his journey, how far was he from where he started? So, kagaya ng kanina, para mas makita natin siya ng maayos, magdodraw ulit tayo. So, ang starting point natin ay dito. Sabi, 13 kilometers north, so pataas. 44 kilometers east, or right. And another 20 kilometers pa-north ulit, so pataas ulit. So, ito daw ay 13. Ito ay 44. Tapos, ito ay 20. Kapag pala magdodraw kayo, hindi na nagmamatter kung gaano sila kahaba sa isa't isa or kung i-measure nyo pa talaga sila ng tama since hindi naman natin siya makukuha ng pagganon. So, okay lang as long as makita natin or makita nyo kung ano yung pinaka-hinahanap. So, dito, sa problem natin na to, ang hinahanap, diba, is yung from starting point hanggang dito sa ending point. So, eto siya. Wait lang. Ayan. So, meaning, ito na yung hypotenuse natin. Itong may red na dotted line. Tapos, diba, kung makikita nyo, meron na tayong two triangles na na-form, which is ito at saka ito. Don't be confused kasi halos same lang naman siya sa ginawa natin kanina. Ang pagkakaiba lang niya is magdodraw pa tayo ng another line. So, since dito, ayan, nakapag-draw na tayo, bakit tayo nag-draw? Para mas makita natin na, di ba meron tayong horizontal and vertical lines, which is ito, itong paganto, tsaka itong paganto. So, itong same na north, pwede na natin silang pagsamahin. So, 20 plus 13 is equal to 33. Lagay natin siya dito. 13. Dito ay 33. And tapos since ito, wala naman siyang ka-same, so i-bring down natin siya like 44 kn. As is pa rin siya. So, sa Pythagorean theorem ulit tayo. Diba? Ang sabi kanina, c squared is equal to a squared plus b squared. So, c squared, siya yung magiging x since siya yung hinahanap. Tapos, a squared yung legs. Yung a squared tsaka b squared, siya yung legs. So, ang legs natin dito sa ginawa natin ay itong 33 at saka 44. So, 33 squared plus 44 squared. Thirty-three squared is equal to ilan? One 1,089. Tama. Tapos, 44 squared ay ilan? Forty-four squared
Ilan? If may gusto ulit mag-try, ayun. May nagsagot. So, 1,936. 1,936. Pagpa-plusin natin sila. So, 3,025. Now, tapos is-square ulit natin siya yung square root niya. So, ganito. And it will give us 55 kilometers. So, therefore, he is 55 kilometers far from where he started. May nagsagot pa lang yun kung nakita. Sorry. Nagets ba yung ginawa natin dito? Or gusto nyong ulitin natin i-discuss since may dalawang triangle tayong nabuo, or baka naguluhan kayo or hindi naman? So, basta dito, ang key point or ang key na knowledge natin dito, dapat matatandaan natin is yung directions. Tapos, yung sa Pythagorean theorem na ito, yung c squared is equal to a squared plus b squared. Ayan. Since okay naman tayo dito sa distance with directions, dito naman tayo sa work word problems. Sa work word problems naman, parang kasame lang siya nung sa mixture problems natin. Pero ang pagkakaiba nila, imbes na bakit yung gagamitin natin, ang gagamitin natin dito is square lang. So, number 1, it takes Elisa 3 hours to wash the truck. Darren takes 6 hours to do the same thing. If they work together, how long would they take? So, sabi dito sa format na susundan natin, time it takes person A. Meaning, kapag mag-isa si person A sa gagawin niya, ilang oras daw. Tapos, time it takes person B, ilang oras yung gugugulin ni person B kapag ginawa niya yung mag-isa. Tapos, time it takes when they work together. Ayun yung hinahanap natin kasi sabi, if they work together, how long would they take? Sa job natin, since ang nabanggit naman dito ay si Elisa daw ang ginawa niya ay mag-wash ng truck and si Darren naman to do the same thing. So, meaning iisa sila. So, pwede natin ilagay ng 1. Time it takes person A, si Elisa, 3 hours. Tapos, kay person B or yung kay Darren is 6 hours. Ayan. Since nabuo na natin siya and ito yung x natin siya hinahanap, pwede na natin siyang gawing parang fraction talaga, hindi parang. So, 1 over 3 plus 1 over 6 times x is equal to 1. So, sa pagpa-plus ng fractions na magkaiba yung denominator, kunin natin yung LCD, 3 and 6. So, ang LCD niya ay 3. Ay, 6, sorry. Malutang. So, 6 divided by 3 times 1 is 2. Ang umpisa niya ay divide. So, 6 divided by 3 is 2. Times 1 ay 2. So, plus 6 divided by 6 times 1 is 1. Bring down x.
is equal to 1. And pwede natin siyang isolve like 3 over 6. Since pwede naman natin siyang i-lowest term, pwede natin siya gawing 1/2. Tapos, para ma-cancel out natin si 1/2 at matira lang sa x, i-multiply natin both sides by its reciprocal. Paano pag sinabing reciprocal? Siya yung kabaliktaran ng fraction. So, di ba 1 over 2, pag kinuha natin yung reciprocal or yung kabaliktaran, magiging 2 over 1. So, since pwede na natin siyang ma-cancel out, i-bring down natin si x equal to 2. So, therefore, it would take them 2 hours if they work together. Get sa number 1? Pwede na tayo mag-proceed sa number 2. Okay. Number 2. Kia took 6 hours to prepare 6 dishes. When Andy helps, it takes them 4 hours. How long would it take Andy to do it alone? So, ano na yung hinahanap natin? Sino na yung magiging x sa kanila? Or ano na yung magiging x dun sa problem natin? Since meron naman na tayong given dito sa pagka ginawa nila ng magkasama, which is yung 4 hours. Hindi yung job na isa. Kasi sabi, to prepare 6 dishes. Tapos, sa first person, or sa person A, which is si Kia, 6 hours. Ang hinahanap na natin ay how long would it take Andy to do it alone. So, kung mag-isa si Andy, gano'n raw niya katagal magagawa. Tapos, since nabuo na natin yung pagpa-plot, pwede na tayong mag-proceed sa paggawa ng equation. 1 over 6 plus 1 over x ayan na siya. So, bale, treat x like a number. So, 1 ang safest. So, sa pagkuha ng LCD, since 6 at saka x siya, ang magiging LCD nila ay yung product. So, 6 times x is 6x. So, 6x divided by 6 is x times 1 is ilan? Or ano? Kapag daw dinivide natin si 6x kay 6, tas tinimes natin kay 1. Ayun, x. Tapos, next, 6x divided by x is 6. Times 1 is 6. Plus 6. Tapos, bring down natin si 4. 6 1. Tapos, pwede na natin i-distribute si 4
dito, tsaka dito. So, 4 times x is 4x plus 4 times 6 is ilan? 6 times 4 or 4 times 6? 24. Over 6x. Since nawala or na-distribute na natin si 4, ang i-bring down na lang natin is equal to 1. Multiply natin both sides by 6x para mawala or makancel natin yung denominator, which is ito. So, 6x. Pag minultiply na natin siya, it will give us 4x plus 24 equal to 6. Transpose na ulit natin yung ginagawa natin kanina. So, maiiwan sa side na to si 24, si 6x i-bring down, mag-iiba ng sign si positive 4, magiging negative 4x. 6 minus 4 is 2, copy yung x, bring down 24. Para ma-cancel out natin siya, divide both sides by 2. Cancel, x, 24 divided by 2 is 12. So, ayan, since meron na, pwede na natin siyang i-check or meron palang mas madali na formula para malaman. So, halimbawa, di ba nakompleto na natin to? Ang sagot dito ay 12. Dito. Since meron tayong given sa dalawa, yung 6 at saka 12, pwede na natin siyang gawin ganito. 6 times 12 tsaka 6 plus 12. So, 6 times 12 is 72. Tapos, 6 plus 12 is 18. Bali, magiging 72 divided by 18 is 4. 72 over 8 ay 4. So, tugma siya dito, tugma din siya dito. So, meaning, tama tayo. Sa number 1 example natin, dun sa kay Elisa, pati kay Darren, pwede na natin gawin to. Especially if nagmamadali or masyadong time-consuming para sa inyo to. Pero if nalilito pa rin naman kayo, pwedeng iting gamitin nyo since kapag na-familiarize nyo naman siya or kapag naaral nyo na siya, mas mapapadali na kayo. Like, dire-diretso na rin naman siya. So, number 3 example or last example para dito. Ayan, balik tayo dito. Since we have 3 different given or 3 different towers that are provided, we are going to use the same format that we had in our first and second example. But in this case, we are going to add another fraction form with box denominator. So, ito, magdadagdag lang tayo. So, kung ibababa natin siya, magiging 1 over 2 plus 1 over 4 plus, wait lang, plus 1
over 8. Tapos, ang hinahanap, diba, how long would it take daw kapag ginawa nila yung magkakasama. So, x is equal to 1. Excuse me. Lang. So, paano naging 2, 4, at saka 8 yung given natin? Sabi, it takes Troy 2 hours. Tapos, Sol takes 4 hours to do the same thing. And Duke takes 8 hours to do the same. So, sa mga binigay na given, meron tayong 2, 4, at saka 8. So, sila yung pinlot natin dito. Yan. So, since nakapag-plot na tayo ng given, proceed naman tayo sa pagkuha ng LCD nila. Ang LCD nila ay ano? Ano yung LCD ng 2, 4, at saka 8? Ngayon, may sumagot 8. So, ang LCD nila ay 8. Eight divided by 2 is 4 times 1, 4, plus 8 divided by 4 times 1 is 2. 8 divided by 8 times 1 is 1. Bring ng x. Tapos, 4 plus 2 plus 1 is 7 over 8. Para ma-cancel out ulit natin si 7 over 8, i-multiply natin both sides by its reciprocal. Reciprocal yung kabaliktaran. So, 7 over 8, ang kabaliktaran niya ay 8 over 7. So, x is equal to 8 over 7. Or kapag mixed number naman siya, magiging 1 and 1 over 7. So, kapag i-convert natin siya into hour and minutes, ganito yung gagawin natin. So, dito sa mixed number natin, kunin natin yung 1 over 7, tapos times 60. So, 60 times 1 is 60. Tapos, 60 7. Ang magiging sagot niya ay 8.571. Kung i-round off natin, pwede na natin siyang gawing 8.6. So, therefore, ang pwedeng maging answer natin or kapag yung exact na hinahanap ay yung hours and minutes, magiging 1 hour and 8.6 minutes. Ayan. Malinaw ba sa number 3 natin or sa third example natin? Carry pa ba? Meron pa tayong dalawa na category. Try natin matapos. So, since okay naman, nandito na tayo sa investment and interest. So,
So remember that in solving this kind of problem, we have this formula, itong I is equal to PRT, in which yung I stands for interest rate, P for principal, or kapag P, tandaan natin na ayun yung pera, P for pera, R for rate na kadalasan naka-percentage, tapos time kung gaano katagal, kung ilang taon, how long. So, number 1. Kali invested in an account with a 15% interest rate. If she invested 16,000 pesos, how much did she earn in interest? So, pwede na nating i-plot yung given since kompleto naman siya. So, I is equal to PRT. Ang principal natin dito, or principal amount natin ay yung 16,000 pesos. So, kapag pala halimbawang money yung kinocompute nyo or may money na involved, huwag nyo kalimutan maglagay ng peso sign ha. Kasi, in some instances, kapag halimbawa, nasa choices yung same answer, tas magkakatalo sa peso sign. Kapag ang hinahanap is yung money, or pag tinanong kung magkano or how much, lagi niyong tandaan na merong peso sign. Kasi, hindi siya mako-consider as money kung walang peso sign. Gets? So, ayun. Dito na tayo. So, going back, we have 16,000 pesos. And yung rate na 15%. Remember that we always have to convert our rate or percentage to decimal. So, 15% gagawin natin siyang decimal. So, ang katumbas niya sa decimal ay 0.15 times 0.15 times yung time. Since wala namang binanggit, pwede na natin gamitin yung 1. Ayan. So, pwede na natin siyang 8 times. So, if may gusto mag-try, like 16,000 pesos times 0.15 times 1. Try lang if may gusto. Thank you. $16,000 pesos times 0.15 times 1. Ilan siya? So, since walang nasagot, or ako na lang magsasagot para mas makita natin. So, 16,000 pesos times 0.15 times 1 is ilan? Ano yung sabi ko kanina, diba kapag ang hinahanap natin pera, wag natin kakalimutan maglagay ng peso sign. Or, if hindi naman, or kapag wala kayong peso sign, ganun, pwedeng, sabihin natin na may peso sa dulo. So, dun po sa nagsagot, hindi ko kasi makita yung name nyo. Ayun, reminder lang na maglalagay tayo ng peso sign ha, para hindi mamamali. So, tama yung sagot nila na 2,400. So, para ilagay, or para matapos natin yung number 1, ang answer natin is 2,400 pesos. Therefore, Kali earns 2,400 pesos in interest. Nagigets ba? Nakukuha pa ba? Carry pa? Okay. So, number 2. Shira wants to earn at least
6,000 pesos in a year. If she plans to invest in a bank with 6% interest rate, how much should she deposit? So since meron tayong given interest which is si 6,000 pesos, ang hinahanap naman natin kung magkano yung dapat niyang maging puhunan or kung magkano yung dapat niyang ibigay. So, can someone create our equation? Kahit try, okay lang kahit mali. Try lang naman. It would be appreciated pa rin. Thank you. May given na tayo na 6,000 pesos as our interest. So, ang nawawala sa kanya is yung principal or kung magkano yung dapat niyang ibigay or maging puhunan. So since walang nagsasagot or wala nagsa-try, gawin na lang natin siya ng sabay-sabay dito. So sabi meron tayong given na 6,000 pesos. Ang hinahanap natin is yung kung magkano yung dapat mong ibigay or yung i-deposit. So, X times 6% times 6% times 1. Sabi natin kanina, kapag naka-percentage, gagawin natin decimal. So, sa decimal, ang 6% ay 0.06 times x is 0.06x. Since pwede naman nating i-disregard na si 1 since kapag times natin siya sa 1 is the same lang na magiging answer. So, bring down natin sa 6,000. Wait. Ayun na nga. So, bring down natin sa 6,000 pesos. Para ma-cancel out, divide natin both sides by 0.06 para matilang si x. Cancel out. Tapos, 0.06 ang magiging answer natin dyan ay 100,000. So, if gusto niyo ng madalian, ganun, pwede naman nating bibilangin yung 0 like 1, 2, 3, 4, 5. So, meaning, sa magiging answer natin, maglalagay tayo ng 5 na 0. Tapos, 6 divided by 6 is 1. Ito siya. So, 5 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 divided by 6 is 1. So, therefore, Shira should deposit 100,000 pesos. Gets yung number 2 natin. Okay, number 3. Number 3, Pia started the year with 35,000 pesos in her investment account. If she ended the year with 38,500 pesos, what was the interest rate? So, ang hinahanap na natin is the interest rate. So, meaning, yung mayroong percentage na sign kasi siya na hinahanap. So, sabi, if she ended the year with 38,500, siya yung magiging interest natin. 38. Ay.
38,500 is equal to magkano yung dineposit niya or binigay niya or naging puhunan niya. Sabi, 35,000 ito. 35,000 pesos. Siya yung ilalagay natin dito. Times X, kasi ang hinahanap ay yung rate. Times 1, kasi ang sabi, if she ended the year. So, walang binigay na specific number, ang sinabi lang ay the year. So, meaning, 1 year siya. So, dito, ang common mistake natin is, hindi natin pwedeng ilagay na mas mataas pa yung kinita niya kaysa sa dineposit niya. Kasi ano yun, nag-deposit ka ng halimbawa, ito, 35,000 pesos. Tas, by the end of the year, ang kita mo or ang overall na tubo mo, 38,500. Siyempre, hindi naman pwede yun. So, ito daw, diba, yung 38,000, siya yung final na pera na. Meaning, andito pa yung dineposit. Sa 38,500, andun pa yung 35,000 pesos na pinuhunan natin. So, 38,500 pesos minus 35,000. So, ang magiging sagot natin or yung pinaka naging tubo lang natin the whole year is 3,500. Tapos dito, since X nga siya, or ang nawawala sa atin is yung rate, 35,000 pesos times X is 35,000 X. Ayan. Tapos, para ma-cancel out, at matira lang si X, i-divide natin both sides by 35,000. Pwede natin i-cancel out. Tapos, 3,500 divided by 35,000 is 0.1. So, kapag, diba, kapag ang normal, ang ginagawa natin, yung percentage, yung ginagawa natin decimal, ngayon, nasa decimal siya. So, ang gagawin natin siyang percentage. So, para makita, 0.1, maglagay tayo ng maraming 0 muna. Magmo-move tayo ng dalawa pa right. So, 1 and 2. So, dito, i-replace natin yung decimal point. So, ito, magiging 10 lang siya. Or 10% since nagawa na natin siya or naalis na natin siya as decimal. So, therefore, the interest rate is 10%. Gets? Okay, so, sa last na category natin, yung sum of numbers, alam ko na-discuss na to pero sige, balikan na lang natin. Last na category na to, so, hindi naman siguro tatagal na 5 minutes. Meron tayong formula na S is equal to N or yung number of terms times the quantity N plus 1 over 2. So, number 1, what is the sum of all numbers from 1 to 30? So, S is equal to number of terms, 1 to 30, meron tayong 30. Same dito, 30 plus 1 over 2. So, 30 times 31 over 2. 30 times 31 is 930.
over 2 or divided by 2, it will give us 465. So, meaning yung sum daw nung 1 to 30 ay 465. So, para makuha nyo to, para hindi kayo magmano-mano, ang tatandaan lang ng formula ay ito. Ito. Nagets yung number 1? Okay, number 2. What is the sum of all numbers from 1 to 50? 1 to 50 naman tayo. So, S is equal to 50 times 50 plus 1 over 2. 50, 51. 50 times 51 is 2,500. $2,550 over 2 or divided by 2. Ang magiging answer na natin is 1,275. Ayan, may sumagot din. Thank you! So, ayun, dito sa sum of numbers natin, magagamit lang natin tong formula na naka-flash sa screen or itong nakikita natin na naka-bilog. Magagamit lang natin siya kapag tuloy-tuloy yung hinihingi. Halimbawa, ayun, yung sum daw nung numbers from 1 to 30, from 1 to 50. Yung dire-diretso, hindi siya yung sa pang the sum of halimbawa, even numbers from 1 to 30. So, yung sum of numbers, siya na yung end ng our category sa solving worded problems. So, that is the end of our discussion. I hope you learned something from me today. If merong hindi na-gets na part or clarification, and nahihiya rito, pwede nyo ako i-DM sa, sa IG or FB para masagot yung questions nyo. So, meron pa bang tanong? Meron pa po bang tanong? Wait, ipa-flash ko na lang yung FB and IG ko dito para if may magtatanong. Wait lang. Ito. Ayan, kita. If may gusto magtanong, huwag kayong mahiya mag-PM sa akin. Hindi naman ako snob, don't worry.